Katanungan ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo, My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask, Tatanong ko lang po kung I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kompleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Tayo, puntahan po natin ang Pilipinas. Nandoon naman si kapatid na Danny Navales at kapatid na Ronald Antonio sa Balagtas, Bulacan. Kasama natin mga panauhin. Go ahead, Balagtas, Bulacan, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. At Magandang araw po, kapatid na Eli. Mula po dito sa Balagtas, Bulacan, ang isa pong magtatanong sa inyo po ay si Alberto Guay Jr. isang iglesia ni Cristo at 31 years old po siya. Taga Burol 2nd, Balagtas, Bulacan. Isang under indoctrination na po siya, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ito na po siya. magandang gabi po, Brad Eli. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at kaya pa po akong nakadating po sa lugar na to para makapagtanong po sa inyo. Ako po ay handog po sa Iglesia ni Cristo. Bali, ako lang po yung Iglesia ni Cristo na hindi po naniniwala na ang Panginoong Hesus po ay likas pong tao sa kalagayan. Gusto ko lang pong i-prove na tama po yung aking palagay na hindi po talaga siya tao dahil naguguluhan po ako kasi marami po kasing talatang ginagamit ang INC na nagpapatunay na si Jesus Christ po ay tao. So, meron din po akong mga talatang narinig na hindi po talaga siya tao. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos, binigyan po ako ng pangunawa tungkol po sa bagay na ito. Gusto ko pong ma-prove lang po dahil kayo lang po ang kapagbibigay po sa akin ng magandang sagot po sa bagay na ito. Naguguluhan po kasi ko. Ang totoo, kapatid, kung ikaw ay marunong mag-ugat-ugat, ang Biblia kasi nagtuturo ng mga ugat-ugat, mga origins, mga beginnings. Ang Biblia ganun Kung babasahin mo Henesis 1:1, kapatid na Daniel, Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. tamo, ginagawan tayo ng Diyos ng awareness sa mga tinatawag na pasimula. Nang pasimula, nilikha niya langit. Tapos ang lupa. Tama naman yon. Kahit sa siyensya, the universe is older than the earth. Sabi ng mga siyentipiko, ang universo is more or less 13.7 billion years old. Ang tanong mo, si Kristo ba'y tao o Diyos? Kaya tayo napunta, binibigay ko sa iyo ideya na ang Biblia nagtuturo ng mga umpisa. Ngayon, si Kristo, tao ba? Kung tao siya, dapat manggaling siya kay Eva at saka kay Adan, no? Tao ba siya sa katutubo ng kanyang kalagayan? Yung katutubong kalagayan, Basahin natin ang 8 ng Juan sa versikulo 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham,
ay ako nga. Yun. Wala pa pala si Abraham. Ang sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon? Kasi kung ang pag-uusapan yung kanyang katawan, yung katawan ni Kristo, 30 taon lang siya mahigit nung siya ay mangaral Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli. Yon. Nang magpasimulang magturo ang Panginoong Jesus, 30 taon siya. Kaya nung mag-encounter sila nung mga kaaway niyang mga Hudyo, sabi niya, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw. Nagalak siya't natuwa. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yung salitang ay ako nga, sa English, basahin natin ang kahulugan ng ay ako nga. Sa translation ng New Living Bible, basahin natin, kapatid na Daniel. Jesus answered, "The truth is, I existed before Abraham was even born." I existed before Abraham was born. Bago pinanganak si Abraham, nag-i-exist na ako. Bakit? Ba't niya sinabing nag-i-exist na siya bago pa ipinanganak si Abraham? Kasinungalingan ba yon? O exaggeration ba yon? 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Di naman pala siya umiral lamang nung bago si Abraham Umiral na pala siya bago natatag ang sanlibutan. Paano mo sasabihin tao yan? Ang unang tao si Adan, ang pangalawa si Eva. Paano mo nasasabihin tao ngayon yan? Umiral siya bago pa nagkasanlibutan. Wala pang tao. Ang tao kasi nilalang sa alabok ng lupa. Wala pa lupa, wala pang planet Earth. Wala pa ang sanlibutan, ando na siya Ipinanganak na siya ng Ama. Kaya kay Kristo, nung nagsasalita siya, nasa lupa siya, may 2 being, may 2 kalagayan dun sa kanyang kalagayang nasa lupa. Ang isa doon, yung laman, yung katawan, pinanganak ni Maria yon, wala pang 50 taon yon. Pero sa loob ng katawan, nandun yung Kristo na anak ng Diyos, yung Berbo, na ipinanganak ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan o bago pa nagkaroon ng mundo na pinanggalingan ng tao. Ayun. Yun ang dapat mong maintindihan doon. 2 ang nakalagay sa harap ng mga Hudyo. Isang katawan na wala pang 50 taon at isa namang espiritu na nasa loob ng katawan na yun ang anak talaga ng Diyos. Di ba si Kristo tinatawag anak ng Diyos, ano? Bakit? 2:7 ng awit. Pakinggan mo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nanganak pala ang Diyos. At meron sinasabi, sa araw na ito ipinanganak kita. Kailan ba siya ipinanganak ng Diyos? Yung araw na siya ipinanganak, kailan yun? 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo
bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayun, bago ang sanlibutan naging gayon, pinanganak na siya ng Diyos. Alam mo ba kapatid yung prinsipyo niyan? Doon sa 3 ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 6, basahin natin kapatid na Daniel. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Yan, maliwanag yan, ano? Ang Diyos ay Espiritu, ang Ama. Di ba? Alam mo yon? Ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto. Tama ba yon? Ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto. Tama. Nasa Biblia yun eh. Ngayon, yung Diyos na Espiritu, nanganak yun. Ano, pinanganak niya. Ang sabi ni Kristo, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. So yung Diyos na Espiritu nanganak, ang ipinanganak niya, ang anak niya, Espiritu rin. Natural yun. Ang anak ng kabayo, kabayo. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng Espiritu, Espiritu rin. Ang Ama ay Espiritu, nanganak siya. Kailan siya nanganak? Bago ang sanlibutan ay natatag. Di nanganak na siya in the spirit world. At ang kanyang anak, yung nga ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, yung Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos na Espiritu, nung kailangang suguin sa lupa, nagkaroon ng katawang tao. Yung katawang tao na yon, yun ngayon ang ipinaglihi ni Maria. Dapat maintindihan mo yon. Yung katawan tao ang ipinaglihi ni Maria. Hindi yung anak ng Diyos ang pinaglihi ni Maria. Dahil wala pa si Maria ng anak ng Diyos. Ipinanganak na niya yung kanyang anak na espiritu ring kagaya niya. Siyempre, ang pinanganak ng laman, laman. Ang pinanganak ng espiritu, espiritu. Yung amang espiritu ng anak, espiritu yung anak niya. Nung kailangan suguin sa lupa, para mapakinggan siya ng mga tao, naghanda ang Diyos ng katawan ng tao para doon tumahan yung kanyang anak na espiritu. Basahin natin ang Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yon, pagpasok niya nung anak ng Diyos, pagpasok niya sa sanlibutan, bakit pumasok siya sa sanlibutan? Hindi naman kasi siya taga rito eh. Hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan. Hindi nag-umpisa yung anak ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, nung pumasok siya sa sanlibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Bakit? Yung katawan na yon ang ihahandog niya sa Diyos. Yung katawan na yon ang ihahandog niya sa krus. Yung katawan na yon, yun ang gagamitin niya sa pangangaral para marinig siya ng tao. Yung katawan na yon ang ipinanganak ni Maria. Yun yung tinuli. Yun ding katawan na yon ang nagutom, nauhaw, napagod, at finally, namatay. Pero yung nasa loob ng katawan, abay, espiritu yon. Yun yung anak ng Diyos na wala pang mundo, ipinanganak na ng Diyos. Dapat mong maintindihan, kapatid, ano? Kaya pagkakausap ng mga Hudyo si Kristo, hindi nila maintindihan dahil dalawang bagay ang nasa kanya na hindi nila naintindihan. Eto tayong mga tao, meron din tayong dalawa eh. Para maintindihan mo, lalagay ko sa atin. Sa'yo, sa akin, tayong lahat. Meron din tayong dalawa sa atin eh. Sabi ni Pablo, 2 Korinto 4:16, pakinggan mo. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ayun, meron tayong pagkataong labas, meron namang pagkataong loob, no? Yung pagkataong labas, pahina ng pahina, sabi ni Pablo, tumatanda.
Pero yung pagkataong loob, lalo pang lumalakas, nagbabago araw-araw. Tayong mga tao nga, meron tayong dalawang kasyangaan Meron tayong dalawang kalagayan Nasa loob at saka nasa labas. Di ba kapatid, kung naintindihan mo ang ibig kong sabihin, meron tayong espiritu at meron tayong laman. Yung laman, yun yung pagkataon labas. Yung espiritu, yun yung nasa loob. Ano ibig kong sabihin sa'yo? Ang hindi alam ng mga Hudyo, pagkausap nila si Kristo, dalawa ang nagsasalita. Dalawa. Para maintindihan mo lang, kapatid, medyo malalim na ito Sabi ng Biblia, nang pumasok siya sa sanlibutan. Hindi mo ba papansinin yon? Pagpasok niya sa sanlibutan, bakit papasok siya? Hindi siya dito nag-umpisa Saan ba siya galing? Basahin natin kung saan galing ang Panginoong Hesukristo. Sa 13:3 ay ganito nakasulat. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Nanggaling pala siya sa Diyos. Asan ba ang Diyos? Hindi ba nasa langit? O basahin natin sa 6:38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Meron bang taong nag-umpisa sa langit? At ba't naman niya sasabihin bumaba siyang mula sa langit, kung galing lang siya sa tiyan ni Maria. May galing sa tiyan ni Maria, meron namang galing sa langit. Paano nagkita? Basahin uli natin ang 10:5 ng Ebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, alin ang pumasok sa sanlibutan? Di yung galing sa langit, nung makapasok na, isang katawan ang inihanda mo sa akin. Di yung katawan dito nag-umpisa sa lupa, alin yung katawan? Yung ipinanganak ni Maria. Kaya dalawang entity yun Isang galing sa langit at isa namang nag-umpisa sa lupa sa tiyan ni Maria. Yun ngayon ang bumuo nung tinatawag na Hesukristo. Na tinatawag kung minsan anak ng Diyos, kung minsan tinatawag namang anak ng tao. Bakit? Dalawa kasi yung daladala niya Yung isang galing sa langit at yung isang nag-umpisa sa lupa. Yan ang hindi naintindihan ng mga Hudyo. Eto, sabi mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham? Hindi nila maintindihan. Bakit? Talaga naman kasing wala pa 50 taon yung katawan pinanganak ni Maria, 30 lang, mahigit ang sabi ni Kristo, bago pinanganak si Abraham, ako nga, ibig sabihin, sa kanya, mayroong kasyangaan, may entity na wala pa si Abraham, na umiiral na. At yun yung anak ng Diyos na ipinanganak niyang espiritu. Naintindihan mo, kapatid na Alberto? Opo. Meron pa po sana pong isang tanong pa, Bradelli. Kung ganun po, dalawa po ba talaga yung Diyos o isa lang po talaga? Kapatid, ganito. Si Eva galing kay Adan. Tama? Tama ba? Opo. Kaya, ang bilang ng Biblia sa dalawa, isa lang. Kasi galing din naman si Eva kay Adan Although dalawa sila physically, pero isa sila spiritually kasi galing si Eva kay Adan 19:4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman.
Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yun. Yung dalawa, isa lang yun eh. Si Eva at si Adan eh. Dalawa physically, pero isa lang yun. Bakit? Kasi galing si Eva kay Adan. Ganon din naman si Kristo. Sa Juan 1:18, ganito nakasulat. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak, nang umpisa, nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Pero dumating yung panahon na yung anak na nasa sinapupunan niya, ipinanganak niya. Kaya galing din sa kanya yung anak eh. Bahagi ng kanyang kalagayan yon. Nasa sinapupunan ng Ama yon. Kaya hindi ka dapat na patangay sa katangahan na nagbibilang, ang binibilang ay ang Diyos. Huwag mong bilangin ang Diyos, walang bilang yun, infinite yun eh. Hindi ka pwedeng mag-subtract at saka magdagdag o mag-addition sa infinite. Pakita ko sa iyo 1 infinity plus 1 infinity is 1 infinity. Isang walang hanggan at isa pang walang hanggan, walang hanggan pareho yon. Hindi mo pwedeng bilangin yung walang hanggan. God is infinite. Tayong mga tao, finite tayo. Kaya mo nabibilang eh. Pero yung infinity, hindi mo pwedeng bilangin yon. Paano mo bibilangin yung infinity, yung walang hanggan? Pwede mo ba sabihin, isang walang hanggan at saka isa pang walang hanggan? Pag walang hanggan talaga yun. Paano mong di-divide sa dalawa walang hanggan yun? You cannot say 1 infinity plus 1 infinity. Infinity nga yun. How will you divide it? How will you quantify it? Are you going to quantify something that is infinite? Lalagyan mo ba ng bilang ang isang bagay na walang hanggan? Hindi dapat ganon. Kaya yung ama at anak, parehong walang hanggan yun eh. Ba't mo pagbubukurin? Pareho nga silang walang hanggan. Hindi pwedeng pagbukurin yung parehong walang hanggan. Pwede mong ibukod yung may hanggan sa walang hanggan. Pero yung walang hanggan at walang hanggan, paano mong pagbubukurin? Isa lang yun. Ganon ang ibig ko sabihin. And sabi ka ng Biblia, isang Diyos. Tanggapin ko, sabi ng Biblia, isang Diyos. Ano naman ang sabi ni Kristo? Gis 30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Wala palang nalalabag naman eh. Kahit nabilangin mo eh. Ako at ang Ama ay iisa. Walang nalalabag. Sabi mo, iisa lang ang Diyos. Iisa pa rin naman. Kahit silang dalawa, isa pa rin sila eh. Bakit isa? Yung Ama, kapareho ng anak sa pagka-espiritu. Yung anak, kapareho ng Ama sa pag-iisip. Yung anak ay kapareho ng Ama sa prinsipyo, sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pagmamalasakit. Magkapareho sila eh. Kaya iisa lang sila. Parang halimbawa, ang mga Kristiyano, pagka tayong lahat magkakadiwa, ano ang tawag sa atin ng Biblia? 3:28 ng Galacia. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Makilala ka nila, iisang Diyos na tunay. Ilan ka? Iisa. Lahat ng Kristiyano, iisa rin eh. Hindi isa, iisa. May emphasis, iisa. Kasi pag isa lang, hindi masyadong emphatic yun eh. Pero pag sinabing, iisa, only one. Lahat ng Kristiyano, pati ikaw, pati ako, tayong lahat eh. Pagka tinanggap mo si Kristo, iisa lang tayo eh. O magbibilang ka pa ba ngayon? Sasabihin ba kay San Pablo, mali ka. Kasi ako at saka si Brother Eli, dalawa kami. Sabi ng Biblia, iisa tayo eh. Di ba? Sana maintindihan mo ang bilang ng Biblia, kapatid. Bakit po sinasabi ng Panginoon Diyos
na walang ibang Diyos liban sa Kanya. Samantala po, yung Panginoon Kristo ay Diyos din. Kasi nung sabihin naman ng Diyos na walang ibang Diyos liban sa Kanya, hindi pa niya dinadala si Kristo sa lupa at ipinakikilala. Kung hindi niya sasabihin yun, baka makakita sila lang kung ano yung ginawa na nilang Diyos, then nagkasala sila. Kaya ang Diyos, sapat sa warning. Sa panahong Israel, sinabi ng Diyos, ako ang Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Wala akong nakikilalang iba. To reiterate to the people of Israel that they must serve only one God. Di ba? Pero pagdating ni Kristo, meron ka pa bang mababasa sa bagong tipan na gano'n? Na walang ibang Diyos liban sa akin, walang ibang Panginoon? Meron ba nun? Wala nun. Pero meron pong pinakilala ang Panginoon Kristo na isang Diyos, Alin? ang Kanyang Ama po. Bakit niya sinabi yun? Di tanungin din natin si Kristo. Pakinggan natin. Kung ako ay nagpapatotoo, Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. ang sabi ni Kristo, kung ako ay nagpapatotoo sa akin sarili, ang patotoo ko hindi katotohanan. Kasi may magpapatotoo sa kanya, hindi naman siya dapat magpatotoo sa sarili niya. No? Sino magpapatotoo sa kanya? Unang Juan 5:9. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Bakit? Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kaniyang anak. Ang Diyos ang nagpapatotoo sa kanyang anak. Ang anak naman nagpapatotoo sa ama. Kaya two-way yan eh. Kaya kung ang mababasa mo, yung sinasabi ni Jesus Christ, ang patototohanan niya, yung ama niya. Sabi niya, makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Nakatingala siya sa langit nun. Talaga naman, iisa lang ang Diyos na tunay sa langit. Nung sabihin niya, nakatingala siya. Sana sinabi niya, makilala ka nila, iisang Diyos na tunay sa langit at sa lupa. Wala namang ganun eh. Nung sabihin niya, nakatingala siya sa langit. Ang ama naman, nung bumaba yung anak, ano naman ang sabi ng patotoo ng Diyos tungkol sa anak? 1:8 ng Ebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, Ano sabi ng ama tungkol sa anak? ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Kita mo, yung anak niya, tinatawag ng ama na Diyos. Kaya yung anak, Diyos yun. Ang nagpapatunay na siya Diyos, yung ama niya. Ito namang anak, pinapatunayan niya, yung tatay niya, Diyos. At hindi naman kontradiksyon. Bakit? Yung ama ay Diyos, yung anak mo na may tao. Saan ka nakakita ang ama ay kalabaw, ang anak ay kambing? Siyempre, ang ama ay Diyos, yung anak Diyos. Ang iglesia ni Kristo lang naman ang matigas ang ulo dahil Maraming salamat po. biro mo yung ama ay Diyos yung anak ay tao. Imposible yun na ang ama ay Diyos ang anak ay tao. Ngayon, pipilosopuhin ka ng pastor. Bakit? Hindi ba tayo, mga anak din tayo ng Diyos? O tayo ba kay Diyos? Sabi ng mga pastor. Naririnig mo nga po. Ganito naman yon, sagot ko ron. Tayo ba hindi ba tayo anak ng... tama, mga anak tayo ng Diyos, pero hindi bugtong. Adopted lang tayo. Pero yung bugtong, mismong siya nanganak, ang Diyos nga mismo nanganak kay Kristo Ang alam mo ba yung ipinanganak ni Maria, yung katawan tao, yun ang pinanganak ni Maria. Pero yung pagiging kalagayang Diyos ni Kristo, yung ama mismo nanganak doon, na ang sabi naman ng Muslim, hindi raw nanganganak ang Diyos. Basahin natin sa Biblia, yung mismong Diyos ang nanganak Kaya nga bugtong na anak Basa. Sapagkat kangilo nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman. Pinagsabihan ba siya nito kailanman sa mga anghel? Ano ang sabi niya kay Kristo? Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Thou art my son. This day I have begotten thee. Kita mo, ikaw ay aking ipinanganak. Siya mismo nanganak ang Diyos. Sabi ng Muslim, hindi raw pwedeng manganak ang Diyos. Sinong sabi sa'yo? Ikaw, tao ka lang, ginawa ka ng Diyos, pwede kang manganak. Yung pang gumawa sa'yo, hindi pwedeng manganak. Lalaki ikaw, yun, pakialam mo, bakit babae lang ba pwedeng manganak? Hindi, isipin mo, yung seahorse, yung kabayong dagat, yung seahorse, yung lalaki nun, yun ang nanganganak, hindi yung babae.
Akala ng iba pag nanganganak, babae, no? Hindi lang babae nanganganak. Yung mga one-celled plants and animals, hindi naman babae, hindi naman lalaki, nanganganak din eh. By asexual reproduction. Ganon din ang Diyos. Pwede siya manganak. Ang katunayan nga, pinanganak niya yung bugtong niyang anak. Ba? Akala ng mga iba, babae raw nanganak. Unang-unang nanganganak ang lalaki, no? Maraming salamat po. Teka muna, wag. Naniniwala ka bang unang-unang nanganganak ang lalaki? Oh. Gusto mo babasahin ko sa Biblia? Oh, 7:5. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ito mo, yung mga sacerdotes Levitas, lumabas sa balakang ni Abraham. Oh, sino unang nanganak? Pagka nagtalik yung tatay mo at nanay mo, nanay mo. Oh, tamo. Kaya, sasabihin lalaki, hindi nanganganak. Napaka-bobo nung magsasabi mo. Maraming salamat po. Yung tinatawag na handog. Pero lahat po ng mga kamag-anak ko, ano po talagang, pati po ni Nunong pangkalahatan. Tinutuligsa po noon ni Brad Eli, yung mga iglesia ni Manalo, yung pong anghel na umakyat sa sikatan ng araw, at saka po yung sugo sa huling araw. Hindi ko po naintindihan sa amin yun. Sa kinatagal-tagal ko po nakaanib dito sa iglesia ni Manalo, hindi po na-explain sa amin yun. Opo. Tapos po, hindi nila ina-explain sa amin yung mga aral na narinig ko kay Brad Eli. Yun lang pong 3 months pa lang po kami dito ni Sisabeth. Mas marami po akong naintindihan na aral tungkol sa Biblia kaysa po sa mahigit akong 45 years sa iglesia ni Cristo. Tagal, 45 years. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, dito po sa bansang Pilipinas magmumula ang hinuhulaan sa Isaias 46:11 na taong isinugo ng Panginoong Diyos na ang kanyang gawain ay itinulad po sa ibong mandaragit. Mga kaibigan po namin, natupad po ito sa katauhan ng kapatid na Felix Y. Manalo. Mga kaibigan, ang tinutukoy po na sugo sa Isaias 46:11 ay mga ngaral ng Ebanghelyo o ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya bibigyang diin po natin uli, kapatid na Dan, sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay na ang kapatid na Felix Y. Manalo po at hindi si Ciro na naging hari po sa Persya, ang ibong mandaragit na hinuhulaan sa Isaias 46:11. Tama po yun, kapatid na Rod. Talagang hindi po maaaring si Ciro ang kinatuparan ng hulang ito dahil hindi naman po kailanman naging gawain ni Ciro ang mangaral ng Ebanghelyo. Si kapatid na Felix Y. Manalo po ang gumanap ng banal na gawaing ito. Basahin natin ang aklat ni Isaias. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Ayon. Tinatawag yung ibong mandaragit na yan, sabi ng Biblia, mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Yan. Sa Biblia, yung hula sa ibong mandaragit, hindi naman malayong silangan na nakalagay doon. Ulitin mo nga yung talata sa 46:11 ng Isaias. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Ayon, silanganan ng malayong lupain. Hindi malayong silangan, kundi silanganan ng malayong lupain na sinasabi sa Biblia. Ngayon, sino yon? Kanino natupad yon? Ituloy mo lang, makikita mo kung saan niya naganap eh. Basahin mo uli ang 11, patuloy mo hanggang 13, Sis Luz. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo
mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon, at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion, na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Ang tinutukoy pala ng hula na trabaho ng ibong mandaragit ay manggagaling sa Sion, sa Israel, sa bayan ni David. Ilalapit sa Sion ang katwiran. Ang maglalapit sa mga tao sa Diyos, yung ibong mandaragit. Kumbaga, dadagitin yung mga tao, dadalhin sa katwiran. Sino ba yung naglapit sa katwiran sa mga tao sa Israel? Dun sa Sion. Sino ba yun? Ang tinutukoy na ibong mandaragit, maglalapit ng mga tao sa katwiran, mag-uumpisa ang kanyang trabaho sa Israel, sa Sion, sa bayan ni David. Yan ang dapat maintindihan. Ngayon, sino yan? Sino ang naglapit sa mga tao sa katwiran? Basahin natin ang aklat ng Efeso. Kung kanino natupad yan, yung paglalapit ng tao sa katwiran, unang-una na nga ang mga Israelita. Basahin natin sa 2:13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Ayun. Kaya ang naglapit ng tao sa Diyos na naganap sa Israel, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng sakripisyo, ng kanyang pangangaral, yung mga taong nalalayo sa katwiran ay nalapit sa katwiran. Kaya yung hula, sino ba yung ibong mandaragit na yon? Lilitaw sa silangan, si Kristo yun. Anong silangan? Silangan ng Israel. Kaya siya nung ipanganak, pinanganak siya sa Bethlehem, sa east, sa silangan ng Israel. O, pakinggan nyo, malayong lupain, hindi yung sentro ng Jerusalem, hindi siya dun pinanganak. Pinanganak siya sa Bethlehem ng Judea. O, basahin natin ang 2:1 ng Mateo. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes. Narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya'y sambahin. Ayon, maliwanag yan ang Kristo pinanganak sa Bethlehem ng Judea. O, kaya yung pinanggalingan niya kung saan siya pinanganak ay ano yon, silangan yon. Naintindihan mo na? Siya yung naglapit ng mga tao sa katwiran. Saan nag-umpisa? Sa Israel. Kaya yung ibong mandaragit, ang trabaho doon mag-uumpisa sa Israel, hindi sa Pilipinas. Mag-uumpisa sa Israel, hindi sa Pilipinas. Huwag kang maghahanap sa Biblia ng letra por letra. Kasi pag letra por letra hahanapin mo, hindi tama ang paggamit mo ng Biblia pag letra por letra. Basahin natin ang 3:6 ng 2 Korinto. Nasa amin naman ay
magpaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Baka ano ba letra por letra? Pag letra hinahanap mo, patay kang bata ka. Ang letra, ang titik ay pumapatay. Letters kill. You see? Letters kill. But the Spirit giveth life. Ang approach sa Biblia, kung ano ba yung espiritu, yun ang hahanapin mo. Yung diwa, yung tunay na kahulugan. Yan yung mga nagsasabing may Diyos, pero yung kanilang gawa, walang Diyos. Basahin natin yung Tito 1:16. Sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yung salita ni Pablo na yan, napakahalaga niyan eh. Merong mga tao nagpapanggap, kilala nila ang Diyos. Ngunit yung kanilang mga gawa ang nagkakaila sa kanila. Nakilala nila ang Diyos, hindi nila talaga kilala. Kasi, ang sabi, malulupit, mga masuwayin, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang pagkilala po kasi sa Diyos, mga kababayan, ay paggawa ng mabuti. Pag yung mabuti, itinakwil mo nang gawin, ayaw mo na, kahit sabihin mong kumikilala ka sa Diyos at meron kang Diyos sa buhay, sinungaling ka. Bakit? Kasi ang tunay na pagkilala sa Diyos ay paggawa ng kabutihan. Yun ang layo ng Diyos, kaya niya ginawa ang tao, gumawa ng kabutihan para makarating sa kanyang kaharian. Pero pagka sinasabi mo, ikaw ay sa Diyos, pinagmamalaki mo sa Diyos ka, pagkatapos ang ginagawa mo kasamaan, yun ang nagpapatunay na hindi ka talaga sa Diyos. Ang nakalagay dito, ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Pahina 7. Babasahin ko Meron akong original niyan eh. Hindi pwedeng yan sabihin gawa-gawa eh. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito, maliwanag na ating natiyak na sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa, sa makatwid bagay ang pangangaral ng mga aral ng mga dalisay na salita ng Diyos, wala nang iba pang sugong darating. Nakita nyo? Kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutan. Aba, pagka natapos daw si Manalo, 1963 natapos si Manalo patay si Manalo 1963 bakit hindi natapos ang sanlibutan? No? At kung totoo yung salitang si Manalo'y sugo ng Diyos sa huling araw, lalabas, dapat wala nang susunod na araw nung mamatay si Manalo. Kasi pagkatapos ng kanyang isinasagawang pangangaral, sabi, wala nang iba pang sugong darating. Hindi ko naman ito kakalkalin kung aaminin nyo na nagkamali kayo sa aral nyo na yan na si Manalo ay sugo ng Diyos sa huling araw. Kasi sa Biblia po, may mga panahunan. Sa Biblia, ang huling araw, pagkabuhay na ng mga patay sa 6:44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, ang pagbabangon ng mga patay sa huling araw. Kung doon mo lang isusugo si Manalo sa huling araw,
Nahuli na kasi pagbabangon na ng mga Paano ba natin nalalaman ang mga pahayag ng ating Panginoong Diyos? Nagsusugo siya. Tayo ba sa iglesyang ito ay meron tayong sugo? Meron. Ang kapatid na Felix Manalo. Sa kanya nagmula yung dalisay na ebanghelyo na ating tinanggap. Ito, yung pangunahing daw aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, page 35, sinulat ni Eranio G. Manalo, Leksyon bilang 8. Ang paksa, ang titulo, Kapatid na Felix Manalo, Sugo ng Diyos sa Huling Araw. Sabi ko, gagamit kayo ng Biblia, di nyo naiintindihan ng sinasabi. Kaya tayo nililiwanag natin ito, hindi para magpasama ng kahit na sino, kundi para magbukas ng kaisipan na mali itong turong ito na si Felix Manalo, sugo raw ng Diyos sa huling araw. Iba kasi yung mga huling araw kesa sa huling araw. Pag huling araw, wala nang kasunod. Iba ganon, mga kapatid? Si Manalo raw huling sugo, tapos sugo sa huling araw. Paksa. Si kapatid na Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa huling araw. Sabi ko, pagka sa huling araw yan sinugo, matatapos na mundo nun, nahuli ng sugo yan. Ito ang pinanggalingan niya, niyang aralin nila na yan. Buhay pa si Manalo noon more or less, nang ituro nila ito, 1956, sa pasugo ng Hulyo 1956 issue. Ang nakalagay dito, ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Pahina 7. Babasahin ko Meron akong original niyan Hindi pwedeng yan sabihin gawa-gawa Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito, maliwanag na ating natiyak na sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa, sa makatwid bagay ang pangangaral ng mga aral ng mga dalisay na salita ng Diyos, wala nang iba pang sugong darating. Nakita nyo? Kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutan. Pagka natapos daw si Manalo, 1963 natapos si Manalo patay si Manalo 1963 bakit hindi natapos ang sanlibutan? No? At kung totoo yung salitang si Manalo'y sugo ng Diyos sa huling araw, lalabas, dapat wala nang susunod na araw nung mamatay si Manalo. Kasi pagkatapos ng kanyang isinasagawang pangangaral, sabi, wala nang iba pang sugong darating. Hindi ko naman ito kakalkalin kung aaminin nyo na nagkamali kayo sa aral nyo na yan na si Manalo ay sugo ng Diyos sa huling araw. Kasi sa Biblia po, may mga panahunan. Sa Biblia, ang huling araw, pagkabuhay na ng mga patay sa 44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, ang pagbabangon ng mga patay sa huling araw. Kung doon mo lang isusugo si Manalo sa huling araw,
Nahuli na kasi pagbabangon na ng mga patay yun resurrection na yun Brad Joseph, this know also that in the last days, plural, in the last days, perilous times shall come. Kabira-bira ng iglesia ni Manalo, si Manalo raw, sugo ng Diyos sa huling araw. Mali. Kaya sila galit sa akin, Brad Josel Kasi, naka-stick ako sa Biblia. Sabi ni Kristo, sino man hindi makakalapit sa akin, walang makakalapit sa akin. Maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. Siya'y aking ibabangon sa huling araw. So yung palang huling araw, pagbabangon na ng patayon. Yun na yung pagkabuhay na mag-uli. Isa pang talata. Pagkatapos ng 6:44, inulit pa ng Panginoong Hesukristo yan. Diyan pa rin sa Juan, Kapitulo 6, at ang versikulo 50, something like that. No, sabi, later, 54. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, ibabangon sa huling araw. Ibig sabihin, yung mamamatay na tao na kumakain ng laman at umiinom ng dugo ni Kristo, kung mamatay man siya, may pag-asa siya kasi ibabangon siya sa huling araw. Baka rato-rato may pag nagbasa ka ng pasugo si Manalo raw ay sugo ng Diyos sa huling araw. Kailan ba yun? Magbabangon na patay nun patay na rin si Manalo ngayon paano pa siyang masusugo? Totoo po ba ang Iglesia ni Kristo, pag pumasok ka, iligtas ka na? Dahil ang Iglesia ni Kristo ang itinayo ng Panginoon. Alam mo, kapatid na Joel, hindi pa naman kayo tao nung magtayo ng iglesia si Kristo Dapat itanong natin kay Kristo, alin ba yung iglesyang itinayo? Yun ba ang iglesia nyo dito sa Pilipinas? Malayo. Bakit? Yung iglesia sa Biblia, ang paniwala nun si Kristo Diyos. Basahin natin ang 2:13 ng Tito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Maliwanag dun Meron siyang may conclusion siya na si Hesukristo. Conclusive yung salita ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Yon. Kaya si Kristo, sa iglesyang totoo, siya ay Diyos. Ang pag-analyze ko po kasi, yung tinatawag yung logic, na ang sa pagkakaalam ko po, ang anghel ay mas mataas ang kalagayan kaysa sa tao. Ay sabi po kasi ng mga iglesia ni Manalo, si Manalo raw ay anghel ang makita sa sikatan ng araw at si Kristo daw ay tao. So sa makatwid, presumably lumalabas na si Manalo mas mataas kay Kristo. Hindi po ba mali yung mga ganong mga paano na iglesia? Sa paniniwala po ng iglesia ni Manalo, ang anghel mas mataas sa tao. Paniniwala po nila yun. Pero sa kasamaang palad, hindi po yun ang nasa Biblia. Ang anghel, mas malakas at makapangyarihan sa tao. Pero hindi siya mas mataas sa tao. Ang anghel po, tagapaglingkod ng tao Human servant po yun Pakinggan niyo po sa 1:7 at 14 ng Hebreo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yan, yung mga anghel, parang hangin yun Espiritu kasi yun Ano ba ang tungkulin ng mga anghel sa 14? Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod
na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan? Eh, mga anghel po, mga espiritong naglilingkod sa mga taong magmamana ng kaligtasan. Kaya ang tawag nila, Anghel de la Guardia. Guardia yan eh. Kayo po mag-isip na nakita kang security guard, binabantayan ng bangko. Alin ang mataas yung security guard? Guardia lang yun eh. Mas maimportante yung nasa loob na binabantayan niya, hindi ba? Kaya, yung paniwala ng Iglesia ni Manalo na ang anghel mas mataas sa tao, ay mali. Actually, ang anghel po ang hahatol tao eh. Yung taong banal, yung taong magiging dapat sa Diyos, sila ang hahatol sa anghel eh. Unang Korinto 6, versikulo 2. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? Tuloy. Hindi ba ganin nyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Ayan, hindi nyo ba alam na ating hahatulan ng mga anghel, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto? So, ang magiging tagahatol ng anghel, yung mga Kristiyanong maliligtas eh. Paano mas mataas yung anghel? Ang anghel ay hahatulan. Ang ginagawa po ng Iglesia ni Cristo, nagbabanal na hapunan ng umaga. Hindi po kailanman ginawa ng Iglesia ni Cristo ang maghapunan ng umaga. Ang ginagawa po ng Iglesia ni Cristo, nagbabanal na hapunan ng umaga, ng umaga, ng umaga. Sabi nila banal na hapunan. Wala sa Biblia yun eh. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon. Hindi banal na hapunan. Hapunan ng Panginoon. Huwag natin papalitan yung nasa Biblia. Tama si kapatid na Sami kanina nung sabihin niya yung hapunan ng Panginoon. Kasi karamihan nagtatanong niya, banal na hapunan eh. Sa Iglesia ni Manalo, ganun din. Di man tinuturo yan eh. Bawal lang naman ang short sa kapilya eh. Nasa kanilang aral yun eh. Pero paglabas mo ng kapilya, maglandi ka, pwede rin. Di ba? Yun ang nakasulat dun sa kanilang libro, di ba, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Basahin natin ang pangunahing doktrina ni Manalo sa kanilang libro, page 135, kapatid na Daniel. Hindi angkop sa pagkakatipon na ang babae ay magsuot ng pantalon. Ang lalaki ay dapat ding magsuot ng maayos. Kung polo ay dapat na yung maayos ang tabas, huwag t-shirt. Kung magagawa pa nga nating formal, Amerikana o barong Tagalog, ay lalong mabuti. Kung sa tao... Kahit wala kang pambili ng Amerikana, mangutang ka eh, kasi yun ang gusto ng pastor mo eh. Labag sa Biblia yan eh. Hindi naman ganyan ang aral ni Kristo na mag-formal ka, na mag-Amerikana ka, bawal ang t-shirt. Yan ba aral ni Kristo? Pakinggan niyo aral ni Kristo. 2:1 ng Santiago. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuutan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti at sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tuntungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Masama palang kaisipan nyo na bawal magpapasok sa kapilya ng naka-t-shirt. Tanyo, kaya yung Iglesia ni Manalo, hindi talagang yan eh nasa Biblia eh. Pati diwang daladala niyan, mga pakitang tao. Hindi angkop sa babae ang magkatipon, sa pagkakatipon, magsuot ng pantalon. Pero pag wala ka sa pagkakatipon, kahit ano pa isuot mo, payag na sila. Sa kapilya ka lang po pwedeng dapat wag magsuot ng kahit anong gusto mo. Paglabas mo sa kapilya, kahit ano suot mo, pwede na.
Marami akong kilala dyan eh. Hindi na kahit anong gustong isuot. Pero hindi yun ang aral ni Kristo eh. Mali yun. At lalong mali naman na pagdating sa kapilya, kailangan bawal ang t-shirt. Wag t-shirt, sabi. Kailangan yung polo shirt. Wag t-shirt. Kung polo, ay dapat yung maayos ang tabas. Kasalanan ba ng tao yung nabili niyang polo, hindi maayos ang tabas? Kailangan maayos ang tabas. Huwag t-shirt. Kung magagawa pa formal, Amerikano o barong Tagalog. O kung may pera ka, madali lang. Pero kung wala, mangungutang ka muna bago ka makadalo. No? Yan ang mali. Sister Dorisa Bagoling, Iglesia ni Cristo. Magandang gabi po, Brother Ing. Tatlo lang po ang aking katanungan. Sige po. Namulat po kasi ako sa turong hindi lahat ng kasalanan ay pinapatawad ng Diyos. Yan ang tanong ko po, lahat po ba ng klase ng kasalanan ay may kapatawaran? Lahat ng klase ng kasalanan may kapatawaran sa pagkakataong wala ka pang kilalang aral. Unang-una, no? Ang pagpapatawad ng kasalanan, totally, nagaganap sa bautismo. Yun ang nasa Biblia. Magsisi kayo, 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan. Ang kasalanan, pinatatawad yan, ultimately sa bautismo. Ngayon, pagka nabautismohan ka na, natanggap mo na yung aral, nakilala mo na yung totoo, merong maselang hinaharap. Sa 26 ng Hebreo, pakilagay. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kaya hindi mapapatawad ang kasalanan kung sinasadya natin. Ba, inuulit-ulit mo na. Kailan? Pagkatapos matanggap ang pagkakilala sa katotohanan. Sa mga tuwid, hanggang hindi mo pa natatanggap yung katotohanan, mapapatawad ka eh. Sa bautismo ka nga mapapatawad eh. Pero natanggap mo yung katotohanan, tapos inuulit-ulit mo, sinasadya mo na, wala nang haing natitira sa kasalanan. Kailan ba yung tempo na yun na natanggap mo na yung katotohanan? Yun ang sinasabi sa 6:4 ng Hebreo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ayan, yan ang kondisyon eh. Minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi sa Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating sa kakanahiwalay sa Diyos, wala nang pagsisisi. So, yung salitang lahat ba ng kasalanan pinapatawad? Oo. Bago na matanggap ang katotohanan. Bawa, lahat ng kasalanan nagawa mo, wala kang malay eh. Para kang yung magnanakaw halimbawang kasama ni Kristo. Lahat ng katulisan, pag nanakaw kung ano-anong krimen ang ginawa. Pero pinatawad ni Kristo dahil hindi pa naman nakakakilala yun eh. Pero pag nakakilala ka na, pagka sinasadya mo ang kasalanan, kahit sugal lang yan, di ka na maging dapat sa Diyos. Pag inuulit-ulit mo na lasing ka na ng lasing, hindi ka maliligtas nun. Kailangan kasi kahit maliit lang na kasalanan, huwag mong ulit-ulitin. Bawa, lasing. Sabi ng Diyos, 3 Gs ng tito.
Ito po ang sinasabi, ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. So on the third, titiwalag mo na yon. Pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway. Kahit kasi maliit lang yung kasalanan, pag inuulit-ulit mo, ibig sabihin binabaliwala mo ang Diyos eh. Santiago 2:11. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Ang may utos na huwag mangangalunya, yun din na nagsabi huwag kang papatay. Eh hindi ka nga pumapatay, nangangalunya ka naman, suwail ka rin. Di ba ganon? Halimbawa, yung nagsabing huwag kang maglalasing, yun din na nagsabing huwag kang papatay. Akala no iba, ang mabigat yung huwag kang papatay. Eh, hindi ka nga pumapatay, lasenggo ka naman. Araw-araw ka lasing, Lunes hanggang Sabado lasing ka. Pag Linggo, nasa simbahan ka. Oo. Eh, ibig ba sabihin nun, maliligtas ka? Pag inuulit-ulit mo, kahit maliit lang, basahin natin ng Santiago 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Eh kahit maliit lang yan, lalaki ng lalaki, lalaki ng lalaki. Mamumunga ng kamatayan. Dagat-dagatang apo yun. Kaya sa aming pagsasama-sama, talagang pagbawal ng lasing, bawal talaga. Kaya ganun yun, kapatid. Pangalawang tanong Sige po. Kinahiligan po namin na kumain ng balot kasi nakakatulong po ito sa katawan lalo na pagpuyat. Bakit po ipinagbabawal nyo ang pagkain ng balot? Hindi naman namin pinagbabawal yung pagkain ng balot per se. Ang bawal kasi, yung sinasabi sa Biblia na 15, 19, 20, 28, 29 ng gawa. Basahin natin. Dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. 28. Sapagkat pinagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Na kayo magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Yan ang batas eh. Eh, tignan mo yung balot. Hindi kayo talaga tinuruan ng masusing aral ng Biblia. Kaya ganun. Kung tinuro lang sa inyo yan, makikita mo ang diferensya eh, di ba? Thank you. Isang born again, si Mr. Julius Cantilang. Ano pong pinagkaiba po sa inyo po sa Iglesia ni Cristo po? Napakarami namin pagkakaiba. Yung kanilang Kristo, tao. Yung Kristo sa Biblia, hindi tao yon. Anak ng Diyos yon. Yung Kristo sa Biblia ay hindi tao, kundi anak ng Diyos, kaya yun ay Diyos, kapatid. Basahin natin ang 16 ng Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Kailan siya pinanganak? 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Yung palang Kristo, naging anak ng Diyos bago pa umira lang sanlibutan, bago pa lumikha ang Diyos ng lahat ng bagay, nandun na po siya. Kaya hindi siya tao eh. Ipinanganak siya ng Diyos
doon pa sa walang hanggan. Galing siya sa walang hanggan. Basahin natin ang 5:2 ng Mikas. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Mula sa Bethlehem ng hula, lalabas ang isang magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya dun pa sa walang hanggan, dun pa sa eternity, kasama na ng Diyos yung kanyang anak. Sabi ni Kristo nung nasa lupa siya, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamu sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Sa English, kapatid na Daniel, And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. the glory which I had with thee before the world was. Bago pa nilalang ang sanlibutan, kasama na ng Ama yung kanyang anak. Patunayan natin sa 1:1 hanggang 3 at 14 ng Juan. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula'y sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. At nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang tawag sa kanya nung una ang verbo. Ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So nauna siya kaysa sa lahat ng ginawa. Paano tao yan? Meron ba naman taong nauna pa sa mundo? Kaya doon, punto na yun, magkaiba kami. Kung ano yung nasa Biblia, yun ang aming tinuturo. Wala kaming inimbentong aral. Sana naunawaan mo. Salamat po. Okay po. Gawa 20:28 at Roma 16:16 na nagpapatunay na ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo. Ang opisyal na pangalan ba, Iglesia ni Cristo? Hindi, Churches of Christ. Pero ang pangalan niyan, Iglesia ng Diyos. Asan ba yung mga Churches of Christ na yan? Asan yung mga Iglesia ni Cristo? Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Churches of Christ sa English. Wala naman sa Biblia ang Church of Christ eh. Ang nasa Biblia, Churches of Christ. Nang isulat yan ni Pablo sa Roma 16:16, basahin natin. Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Uulitin ko ulit tanong natin. Pumapayag ba ang Diyos na siya'y maging tao at ang tao'y maging Diyos? Bakit po ba ganyan ang tanong ninyo, Ginoong Manalo? Sino ba si Kristo? Diyos na totoo at taong totoo. Kung itong salitan ito ng Katoliko ay totoo, pumapayag ang Diyos na maging tao at pumapayag naman ang Diyos na ang tao'y maging Diyos. Ngayon, batahin natin yan. Kung ano sagot niyan ng Diyos. May pinoprotektahan silang interes na nais na sabi na nila si Kristo'y tao. Kaya kahit ano pang talata ang mabasa, pipilipitin ng mga ministro ni Manalo yan para palitawin si Kristo'y tao. Opo. At yung paniniwalang si Kristo'y tao, ang unang namilipit niyan si Felix Manalo eh. Opo. Paparinig ko sa inyo ang isang tape ni Manalo, ni Felix Manalo. Eto, pakinggan nyo, wala po itong audio, audio lang. Kasi nung panahon naman na yun, wala pa namang, kagaya niyang mga Betamax, yung... Basta, parinig natin, kapatid na technician.
Kaya, uulitin ko ulit tanong natin, pumapayag ba ang Diyos na siya'y maging tao at ang tao'y maging Diyos? Bakit po ba ganyan ang tanong ninyo, Ginoong Manalo? Sino ba ika si Jesucristo? Diyos na totoo at taong totoo. Kung itong salitang ito ng Katoliko ay totoo, pumapayag ang Diyos na maging tao at pumapayag naman ang Diyos na ang tao'y maging Diyos. Ngayon, batahin natin yan. Kung ano sagot niya ng Diyos. Sa Hosea, babasahin natin at pakikinggan natin kung ano ang sinasabi niyan. Sa Hosea, Kapitulo 11, at ang versikulo ay 9. Pakinggan ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ano ang tanong natin? Pumapayag ba ang Diyos na siya maging tao? Tulad ni Jesucristo. Sino si Jesucristo? Diyos na totoo, tao namang totoo. Kung talagang si Kristo ang Diyos, itong Diyos, di pumapayag na maging tao. At ang tao, pinapayagan niya maging Diyos. Dito, sasabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. So makatwidi ayaw siyang pumayag na ang Diyos ay maging tao. Ngayon, tao. Yan lang sa makatwid ni Manalo, si Tandang Felix. No? Hindi raw pumapayag ang Diyos na maging tao at hindi raw naman pumapayag ang Diyos na ang tao maging Diyos. Teka, Felix, sayang hindi kita inabutan eh. Nabautismo kasi ako 1964. Namatay si Felix 1963. Na kinulang ako ng 1 taon. No? Kundi sana nagkaharap kami nitong matanda. Alam mo ba kung kailan lang lumitaw yung Lamsa version? Pakita ko sa'yo ang ulat. 1933. Isang maling salin ng Biblia sa 20:28 ng Gawa. Yung ginagamit nilang salin para patunayang Iglesia ni Cristo ang binili ng dugo, maling salin ng Biblia. At hindi ginamit ni Lucas yung salita na yan. Alam mo kung bakit? Hindi naman kasi Aramaico si Lucas Si Lucas Grego. Ang sinulatan niya si Chopilo Grego rin. Kaya ang gagamitin niya sigurado salitang Grego. At ang original Greek ang nakalagay ay Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Cristo. Yun ang gusto kong ipaunawa sa iyo, kapatid. Ang pag-analyze ko po kasi, yung tinatawag yung logic, na ang sa pagkakaalam ko po, ang anghel ay mas mataas ang kalagayan kaysa sa tao. Ay sabi po kasi ng mga iglesia ni Manalo, si Manalo raw ay anghel ang makita sa sikatan ng araw at si Kristo daw ay tao. So sa makatwid, lumalabas, presumably, lumalabas na si Manalo, mas mataas kay Kristo. Hindi po ba mali yung mga ganong mga pananaw na iglesia? Sa paniniwala po ng iglesia ni Manalo, ang anghel mas mataas sa tao. Paniniwala po nila yun. Pero sa kasamaang palad, hindi po yun ang nasa Biblia. Ang anghel, mas malakas at makapangyarihan sa tao. Pero hindi siya mas mataas sa tao. Ang anghel po, tagapaglingkod ng tao Human servant po yun Pakinggan niyo po sa 1:7 at 14 ng Hebreo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yan, yung mga anghel, parang hangin yun Espiritu kasi yun Ano ba ang tungkulin ng mga anghel sa 14? Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan? Mga anghel po, mga espiritong naglilingkod sa mga taong magmamana ng kaligtasan. Kaya ang tawag nila, Anghel de la Guardia. Guardia yan Kayo po mag-isip na nakita kang security guard, binabantayan ng bangko. Alin ang mataas yung security guard? Guardia lang yun Mas maimportante yung nasa loob na binabantayan niya, hindi ba? Kaya, yung paniwala ng iglesia ni Manalo na ang anghel mas mataas sa tao,
ay mali. Actually, ang anghel po ang hahatol tao eh. Yung taong banal, yung taong magiging dapat sa Diyos, sila ang hahatol sa anghel eh. Unang Korinto 6, versikulo 2. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihakol sa sanlibutan? Tuloy. Hindi ba ganinyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Ayan, hindi nyo ba alam na ating hahatulan ng mga anghel, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto? So, ang magiging tagahatol ng anghel, yung mga Kristiyanong maliligtas eh. Paano mas mataas yung anghel? Ang anghel ay hahatulan.